Bakit kaya kahit malaki ang sweldo, broke ka pa rin? Para may magic. Pasok pera, labas agad. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang 10 Pinoy money mistakes na dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap pa rin. Alam mo ba, ang number 5 mistake sa listahan na to, madalas dahilan kung bakit nasisira pati relasyon sa pamilya. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Sabi nga, kung gusto mong yumaman, iwasan mo muna yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Let's go! Number 1, libre ko na to mentality. Exciting naman. Dumating na ang bonus, 13-month pay o overtime pay. At syempre, anong unang maririnig? Guys, libre ko na to. Classic Pinoy mindset yan. Ang ending, yung pera na pwedeng papuhunan o ipon, naging pambili ng Jolly Spaghetti at KFC bucket meal para sa buong tropa. Guilty rin ako dito dati. First sweldo ko as sales consultant, nilibre ko ang buong tropa. Ang saya ng lahat. Pero guess what? Ako ang nag-iisa sa aming apartment kinabukasan. Broke na. Anong lesson dito? Hindi masama maglibre paminsan, pero huwag gawing obligasyon. Bonus pay is temporary, pero expenses, forever yan. Sabi nga ni Will Rogers, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. At speaking of deserve ko to, yung number 2 mistake, baka guilty ka rin. Number 2, palaging treat sa sarili. OMG, deserve ko to. I'm working so hard. Familiar? Kada sweldo, treat agad. New shoes, bagong bag, milk tea, Korean barbecue. Yes, kaibigan, tama naman na i-reward mo ang sarili mo. Pero kung every sweldo, ang sahod mo parang ice cream, natutunaw agad. Ako dati, after sahod, mall agad. Pero pagdating ng bills, hala, puro utang. Ang sakit. Pwede ka mag-reward sa sarili mo, pero i-schedule mo. Example, once a month lang and make sure na naka-budget. Hindi yung biglaan at no limit. Kasi kung hindi, ang totoo, ikaw ang matitreat ng stress sa bills. Remember this quote, if you always reward yourself today, you're stealing from your tomorrow. Number 3, no price comparison. Ito classic. Lalo na sa mga OFWs at mga Pinoy na impulsive buyers. Nakakita ng bagong cellphone sa mall, swipe agad. Pero kung chinek mo online, may discount pala na 5,000 pesos. Ang sakit, parang nag-donate ka lang sa mall. Lesson? Always compare. Lazada, Shopee, mall o kahit second-hand market. Yung 500 to 5,000 savings, pera na pwede mong gamitin sa ibang bagay. Ako mismo, naranasan ko to. Bumili ako ng appliance sa mall. Happy pa ako kasi akala ko good deal na. Pero kinabukasan, nakita ko yung exact same item sa ibang store, mas mura pala ng 3,000 pesos. At dahil malayo pa yung biyahe pabalik, hindi ko na rin binalik yung item. Mas hassle pa ako ibabalik ko tapos bibili ulit sa ibang store kaysa sa matitipid kong 3,000 pesos. Kaya tandaan, hindi lagi pagiging matipid ang sikreto sa financial success. Dapat smart spender ka rin. Sabi nga, huwag agad kumagat sa unang offer. Baka may mas mura pa dyan. Example, gusto mong ipagawa ang gate ng bahay mo. Huwag agad kunin ang offer ng unang contractor na kinausap mo. Magtanong ka sa at least free businesses. I-compare mo ang presyo at quality to make the best decision. Basta rule of thumb, huwag agad bilhin ang unang nakita para hindi ka magsisi at hindi masayang ang pinaghirapan mong pera. Number 4, walang resibo mindset. Maliit na gastos na mura lang naman daw. Pero pag pinagsama-sama, malaking butas sa wallet. Isang milk tea, 100 pesos. Load, 50 pesos. Fishbowl, 70 pesos. Wala lang yan, di ba? Pero pag inatap mo sa isang buwan, halos 3,000 pesos din. Eto si Juan. Akala niya hindi counted yung maliliit na purchases niya. Pero nung nilista niya yung mga maliliit na purchase niya sa isang buwan, halos 20% pala ng sahod niya ang nagagastos. Kaya tip ko, gamit ka ng notebook, isulat mo lahat ng expenses mo. Masakit makita yung total, pero masakit yung maging broke at hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Sabi nga nila, what gets measured gets managed. Kung hindi mo binibilang, hindi mo makokontrol. Number 5. Pautang ng pautang sa kaibigan o kamag-anak.
Ay nako, ito na yata yung isa sa pinaka-sensitive na topic. Tayong mga Pinoy, mahiling magpautang kasi nahihiya tayong tumanggi. Pero tandaan kaibigan, utang plus walang resibo plus walang due date is equal to goodbye money. Nangyari na to sa akin. Pinahiram ko si tropa ng 5K. Sabi niya, babayaran daw niya next month. Ending, naging next year. Hanggang naging never. Nasa abroad na ako pero yung utang niya, ayun, nabaon na sa limod. Kaya minessage ko siya. Uy, yung 5K mong utang, 20K na ngayon dahil sa interest. Joke lang, pero totoo, wala na talaga akong balak habulin siya. Lesson, generosity is good, pero dapat may limit. Kung gusto mong tumulong, bigay na lang ng maliit na halaga, huwag pautang. At least, hindi ka umaasa na ibabalik at hindi masisira ang inyong relasyon. I'm sure, relate kayo dito. Yung kaibigan o pinsan mo na hindi mo nakausap for a long time, biglang magme-message. Uy, kamusta ka na? Nako, alams na. Susunod na linya, baka naman pwedeng makahiram. Nagkasakit kasi inaanak mo. Promise, papayaran ko sa katapusan. At ang malupit, pag sinabi mong hindi, ikaw pa masama. Sabi nila, yumabang ka na. Lumaki na ulo mo kasi nasa abroad ka na. Sabi nga, if you lend money and lose a friend, it's cheaper than keeping him. Pero mas maganda, iwasan na lang para hindi ka ma-stress. At kung iniisip mo na okay lang gumastos basta happy ka, aba, number 6 mistake yan. Baka ikaw na mismo to. Number 6, over-celebrating milestones. Binyag, may lechon. Birthday, may videoke. Kasal, aba, bongga, dapat imbitado ang buong barangay. Minsan nga, mas mahal pa ang birthday ng bata kaysa tuition niya. Hindi masama mag-celebrate, pero kung all-out handaan tapos utang ang puhunan, hindi na practical. Kung 50K na ginastos, pwede sanang dagdag puhunan sa negosyo. Eto kaibigan ko si Anton, first birthday ng anak niya. At syempre, imbitado lahat. Sila tito, tita, kapitbahay, mga kamadyok sa kanto, pati si Mayor present. May lechon, may videoke, may pa-party favors pa. Ang saya ng lahat. Memories? Check. Pero kinabukasan, wala nang natira kahit piso sa ipon. Ang naiwan lang, mga plato ng pansit at stress kung paano babawiin yung ginastos. Lesson? Make memories, not utang. Sabi nga, don't spend your future just to impress in the present. Pero teka, kung feeling mo handaan lang ang gastos mo, may mas malupit pa. Yung number 7, bisyo. Number 7, gastos sa vices. Yosi, alak, sugal, online games. Maliit lang per day, sabi nila. Pero sige, compute natin. Kung 150 pesos a day, that's 54,750 per year. Aba, down payment na ng lupa yan o puhunan na ng sari-sari store. Ewan ko ba, pero guilty rin ako dito dati. Addict ako sa Dota. Halos araw-araw nasa computer shop. 20 pesos per hour. Akala ko maliit lang. Pero nung tinigil ko at tinabi ko yung pagdodota, after 6 months, may emergency fund na ako. Doon ko na-realize ang liit-lit tignan kada araw. Pero ang laki ng naipon kapag tinigil mo. Eto pa, hindi lang wallet mo ang tinatamaan, pati health mo. Kasi gagastos ka na sa bisyo, gagastos ka pa sa hospital later on. Double kill nga, pero sa pera mo. Tandaan, your health is your first wealth. Kung inalagaan mo katawan mo at iniiwasan ng bisyo, jackpot ka na agad. Nakasave ka na ng pera, na-save mo pa ang buhay mo. Number 8, fear of investing. Maraming Pinoy ang natatakot pag-invest. Lagi na lang, baka malugi, baka ma-scam. Ang ending, laging cash lang, nakatambak sa alkansya. Ang hindi mo alam, kinakain na ng inflation. Mas risky yung hindi nag-invest. Kasi habang natutulog pera mo, bumababa value. Start small tulad ng Pag-ibig MP2, mutual fund o index fund like S&P 500. Kahit 500 pesos per month. Ang importante, magsimula. Don't work for money. Make money work for you. Pero kung iniisip mo na lahat ng pera mo para sa anak mo lang, aba, number 9 mistake na yan. Number 9, lahat ng gusto ng anak, bilhin syndrome. Mga magulang, guilty tayo dito. Mahal na mahal natin ang mga anak natin. Pero kung lahat ibibigay mo agad, hindi nila matututunan ang value ng pera. Example, yung anak gusto ng iPhone. Bibilihin mo agad kahit installment. Ang ending, siya happy,
Pero ikaw stressed sa hulog buwan-buwan. Mas magandang approach, turuan sila mag-ipon. Halimbawa, laruan worth 1,000 pesos. I-encourage mo sila mag-save mula sa allowance nila. Mas mai-enjoy at happy sila kapag nakuha nila yung gusto nila mula sa sarili nilang effort. At bonus pa, natuto sila ng discipline at pag-iipon. Sabi nga, give a man a fish and he eats for a day. Teach him to fish and he eats for a lifetime. Same lang sa pera yan. Number 10, short-term happiness is greater than long-term goal. Pinaka-dangerous mindset, inuuna ang short-term saya kaysa long-term goal. Mas gusto ng bagong sapatos kaysa retirement fund. Mas gusto ng night out kaysa ipon para sa bahay. Hindi masama magsaya, pero dapat balance. Lagi mong itanong, kung gagastusin ko to ngayon, masisira ba ang plano ko sa future? If yes, pigil muna. Kasi mas okay ang peace of mind na may ipon at investment kaysa temporary happiness and being broke. Sacrifice a little today so you can enjoy more tomorrow. At kung natamaan ka sa isa sa mga mistakes na to, good news, pwede kang magbago at simulan mo ngayon. My friend, alin sa 10 Pinoy money mistakes ang pinaka natamaan ka? Paki-comment naman at pag-uusapan natin yan.